So bukod dun mga kababayan ha, naku, nababasa na natin. Eto mga kababayan, kung naalala ninyo, dito tayo kay Bongo. Mga kababayan, merong post ngayon ang People's Tonight page. Ito po yung, kung naalala ninyo ang People's Tonight, yan din po yung nag-post na kung saan ito yung unang nag-post na meron daw warrant si Digong at huhulihin na daw. Sila po yung unang nag-post, no? Bukod sa People's Tonight, yung Impact Leadership, no? Impact Leadership, People's Tonight at Rappler, yan yung mga una na naglalabas ng mga balita. Ngayon nakalagay, top 1 ka pero wala kang performance. Ayan, si Bongo at si Erwin Tulfo. Nariltok ni Erwin Tulfo si Bongo. Hindi ko alam kung nariltok, pinaringgan, binanatan, or tinira. Ang sabi dito, top 1 ka pero wala kang performance. Nakakahiya naman, top 1 ka pero wala kang performance, reaksyon ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa resulta ng latest voter reference survey para sa mga kandidatong senador na pinangunahan ni Senator Bongo. So ito yung reaksyon ni Erwin Tulfo. Matapos consistent na nanguna sa senatorial survey sa nakalipas na mga buwan, pumapangalawa na ngayon si ACT-CIS Party List Erwin Tulfo sa latest voter reference survey na pinapangunahan na ni re-electionist Senator Bongo. I'm happy where I'm at right now. Nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin because from nowhere, actually, for several months, naging number 1 tayo but it doesn't matter anymore. Sabi ni Tulfo sa mga mamahayag habang nangangampanya siya sa San Fernando City, Pampanga kamakailan. Why do we have to gun for top 1? Di ba ang importante, you will perform in the Senate. Nakakahiya naman top 1 ka pero wala kang performance. Di ba? Sabihin lang ng taong bayan na sayang yung boto namin, sabi ni Erwin Tulfo na hindi nagbanggit ng pangalan. So, sino ba yung top 1? Di ba? Sino ba ang top 1 na sinabi niyang top 1 ka? Tapos wala ka namang performance sa Senado. Ang mahalaga doon kahit hindi ka top 1 or top 2 ka, basta meron kang gawa, meron kang trabaho. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, so ayaw kong sabihin noon, I will just show them na yung bumoto sa akin, hindi po masasayang yung boto nila. But it doesn't matter anymore, top 1, 2, 3, basta pumasok ka doon, anang broadcaster turned congressman na kasama sa mga inendorso ni President Ferdinand Marcos Jr. pagka-senador sa ilalim ng alyansa ng bagong ticket or bagong Pilipinas. Mami Tess, hello po. So why do we have to gun for top 1? Di ba ang importante you will perform in the Senate? Nakakahiya naman, top 1 ka pero wala kang performance. Sasabihin lang ng taong bayan, sayang lang ang boto namin sa iyo. Parang hindi lang si Bongo ito parang si Robin Padilla si Robin. Pero ngayon kasi, top 1 survey kasi ang pinag-uusapan. Kasi kung senatorial lang or senador na nanalo, top 1, si Robin yun. Pero kung survey, si Bongo yun. Wala namang si ibang top 1. Sinong top 1? Alangan man si top 1 na vlogger ni BBM. Hindi naman po pwedeng si top 1 ang bibirahin ni Erwin Tulfo. Malamang kung sino yung top 1 sa survey, yun yung pinaringgan. At kung sino yung top 1 na senador na walang ginawa sa Senate, yun yung pinaringgan. Alam naman po natin kung sino yung top 1 at nangunguna. Kayo na lang pong humusga, mga kababayan. Di ba? Klarong-klaro naman. Ito, babasahin natin yung mga comment dito ha. Mami Tess, hello po. Basahin natin yung comment. Sabi ni Migs Cruz, patuloy lang kaming sumuporta sa inyo kung Erwin at sa boto namin. Buong suporta namin. Tama naman, pinupunto ni Kong Erwin. Doon tayo sa subok na pagdating sa pagserbisyo. Hayaan mo na lang manira sa inyo, Kong Erwin, tuloy-tuloy lang. Ito si Kong Erwin, maasahan mo talaga pag serbisyo. Hindi kami magsasawang suporta sa iyo. Tama ka dyan, Kong. Ito lang ang sinasabi ni Kong Erwin, tama sa pool. Trabaho din kasi pag may time. Bakit may galit na tamaan ba? Kasi nag-ayos ng tungkulin para di matamaan. Sakit. Tanggalin ang katotohanan. Tanggapin ang katotohanan. Masaktan yan, real talk 'Di ba?
Sabi ni Sia Asparas Reyes, better talaga kayo galit kay Duterte. Hindi naman ako galit kay Duterte. Bakit naman ako magalit kay Digong? Isa lang ang sasabihin ko kay Digong, deserve niya yang makulong. Bakit? Ganito lang yan eh. Si Digong, kahit pa 100 years yang ikulong dyan sa ICC, mamamatay na rin naman yan. At sabi nga ni Digong, matanda na ako. Pangalawa, nakamit ko na yung pangarap ko. Pangatlo, narating ko na ang tuktok ng tagumpay. So, kahit ikulong mo ng 100 years yan dyan, mamamatay din yan. Di ba? So, ito naman, sure win na talaga itong si Kong Erwin. Pera ng taong bayan ginastos sa Malasakit Center. Under ng DSWD, pa rin yan. No to pro-China. Hindi mananalo yang si Bongo. Sabing ganon. Tama ka dyan, Kong Erwin. May kilala akong nag-top 1, nagbubutas lang ng upuan sa Senado. Pakiramdam ko nun, yung kilalang top 1 na nagbubutas ng upuan sa Senado, parang yun yata yung yung mahilig sa mani. Alala nyo yan? Tama ka dyan, Kong Erwin. Sure ako kay Sir Erwin, hindi masayang ang boto natin. Kung hindi umiyak yan, nung nakulong, tatayaan niya, hindi naman nagtatap 1 yan. Ikaw pa rin po ang number 1. Di ba? Oo. Paano yan? Bali-balita ko pa naman. Maraming Pilipino ang nag-post or pinupush ngayon itong si Rapi Tulfo na tumakbong presidente sa 2028. Ito namang si Sara Duterte, kumpirmado na tatakbo daw dahil kinulong ang tatay niya at kagabi lang iniindorso na sa pagdating sa Pangulo, piliin ninyo si Isko at ako. Wala naman kaming problema. Di ba? Tama mga kababayan, wala daw silang problema kay Isko, piliin daw. So, kayo na lang pong bahala. So, yun mga kababayan, tarong-taro naman po. Parang hindi naman consistent yung survey na yan. Actually, Ma'am Jing, ito lang ganito yan. Marami kasi akong nabalitaan sa survey na yan na kapag magbigay ka daw, mangunguna, papasok ka daw, may prices daw kasi yan. Hindi ko sasabihin kung anong ahensya yan anong agency ng survey, agency. Wala akong sinasabi, marami lang akong naririnig. Marami akong naririnig na yan daw mga survey agency na yan, meron daw yung bigayan. Ngayon kung halimbawa gusto mo maging top 1, 5 million. Kung gusto mong top 2, 4 million. Kung gusto mong top 3, 3 million. Kung gusto mong top 4, 2 million. Ganun daw yan eh. Ganun daw yan. According lang sa aking nabalitaan. Pero wala naman akong sinabi kung anong ahensya yan. Kasi para sa akin yung mga survey na yan, huwag kayong maniwala. Bakit? Simple lang yan eh. Naalala nyo noon nung tumakbo si Isko, ang lakas-lakas sa survey ni Isko. Halos lahat ng birada ni Isko kay Lenny, birada ni Isko kay BBM, inaabangan ng media. Hindi naman nanalo si Isko. Si BBM naman ang nanalo. Ngayon, huwag kayong maniwala at higit sa lahat, itong survey na yan, bigyan ko kayo ng advice. Yung survey na yan, 100, 200 katao lang tinatanong yan. Tandaan ninyo ang butante sa Pilipinas. Ang butante sa Pilipinas, almost 60 million. 60 million butante. Ngayon, kung maniwala ka dyan sa survey, dapat 60 million ang tinanong nila. At tutuusin ninyo, ang tao sa Pilipinas, 120 million na in counting this year. Hanggang 2028, tataas pa yan kasi everyday, 4 katao ang nabubuhay, 3 ang namamatay. So, ayon yun sa statistic. So, ngayon, mga kababayan, ito lang ang masasabi ko, huwag kayong magpaniwala sa mga survey na yan. Kasi ang tinatanong yan, 100, 200 lang katao. Bakit? Paano kung doon sila nagtanong sa Davao, talagang mangunguna ka. Kung si Bongo ang tanungin, kasi taga Davao yan eh. I-try niyong tanungin sa Maynila, sa Cavite, Laguna, Batangas. Di ba? 100, 200 tao lang tinatanong yan. Tapos nangunguna agad sa survey. Huwag kayong magpaniwala dyan. Diyos ko. Huwag kayong magpaniwala dyan. Ngayon, mahirap na ang tao mapapaniwala kasi high-tech na. Aanhin mo yung tanong-tanong ka. Kung ako, bakit ako maniniwala sa mga survey na yan? Manood na lang ako sa TV. Kasi nakita mo sa TV kung paano inubos ang confidential fund. Paano mo punain ang 20 pesos na kilo ng bigas? Wala pa, pinuna mo na, siniraan mo na.
Ngayon, paano mo sabihin na si Digong walang kasalanan, nakulong? O, mas maniwala ako sa balita kaysa sa survey-survey na yan. Kasi kung sa labas ka maniwala, kadalasan naman sa labas, puro DDS, mga bobo tanga-tanga, sasabihin, walang kasalanan si Digong. Kidnapping ang ginawa kay Digong dahil sa survey-survey. Kaya nga sabi nga ni Atty. Claire Castro, alam nyo, bumagsak ang ratings ni BBM dahil sa fake news. O, bakit? Bakit? Ganito kasi yan mga kababayan. Pinapaniwala ng mga troll farm. Speaking of troll farm, ang China gumagawa ng troll farm. Mamaya pag-usapan natin yan. Pinapaniwala ng mga DDS, ang kapwa nila bubong DDS, na si Digong daw kinidnap. Paano mo masabing kidnap? Matanda na yan. So, dapat old nap. Di ba? At higit sa lahat, si Digong mayor, kung si Digong mayor, presidente, piskal, abogado na yan. Kung alam ni Digong sa sarili niya na abogado siya, ba't siya sumama sa ICC at nagpakulong siya? 'Di ba? Bakit kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS na supporter ni Digong? Alam mo mga bubo yan. Si Digong abogado. Kung alam ni Digong na mali ang pagka-aresto sa kanya, dapat hindi siya sumama. Di ba? Ba't siya sumama sa ICC? Kasi alam niya na may mali siya. Kaya yung mga DDS, yung mga tanga, magpakamatay kayo. Tignan nyo, pag namatay kayo, tutulungan kayo ni Digong. Hindi nyo mahagilap ang kaluluwa ni Digong. Tanggapin nyo na. Si Digong abogado yan. Alam niya ang tama, alam niya ang mali. Kung mali ang pagka-aresto sa kanya at pagkulong sa ICC, bakit siya sumasama? Abogado siya. Alam niya ang batas. So ano yun? Naging abogado ka, naging piskal ka, pero wala kang kasong hinahawakan? Ano yun? Bayad-bayad lang? Magbibigay ka lang ng isang pajero? Pasado ka na sa bar? Ano yun? Abogado si Fentanyl. Alam niya ang batas na kung illegal ang pagkahuli sa kanya, hindi dapat siya sumama. Ba't siya sumama? Kasi alam niya na may kasalanan siya at haharapin niya 100%. Di ba? Klaro, am I right? Hoy,